Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ami from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong 21 to 27. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, Gemini. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang po sa baba ng video. General reading tayo, Gemini, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, tatandaan nyo palagi na energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wow! Wala sa card, wala kang kasinino man. You are the authority of your life para baguhin ang iyong destination. At wala kayong dapat asisihin, kundi ang sarili nyo kasi halaan nyo palagi is your decision is your choice. Diba? You want to focus with something pero ang gulo o may gulo o naguguluhan ka. Ang dami mong iniisip sa buhay mo, no? Gusto mong lumaya sa isang sitwasyon sa buhay mo, dito sa sitwasyon, pero pinag-iisipan mo ito. Nag-iisip ka ng dapat gawin o solutions in life. May mga dapat kang kumbaga ito changes, tulad ng sabi ko kanina, but changes is available is in yours. You need to take it action lang. Focus or pag-isipan mong maigi, may bagay na pinag-iisipan ka eh. May mga bagay na pinaplano or may mga bagay na hinihintay. You're preparing for something or nagkakaroon ka ng option sa buhay. Kumbaga nandun ka sa thinking, eto kaya gawin ko? Gawin ko kaya to? Wag na lang kaya. Pag ganito, pag ano. You need to see the fact no, before ka mag-desisyon sa buhay. Yan. Kumbaga, mag-focus ka lang. Huwag ka magmadali, pero you need to focus. You need to plan very carefully. Sa iba kasi sa inyo, na nandito kayo sa sitwasyon na you don't know how to proceed. If you take it action or not, nagkakaroon kayo ng doubt with something, deciding to stay or you want to go na. Sa iba dito, this is an expansion or it's more on a personal power ito. So nakita ko ito. Nagkakaroon ka ng pagdadalawang isip or thinking to a two-path in your situation. You want to decide or there's a decision making to start a new beginning in life. Nandito ka sa sitwasyon mo, na tulad ng sabi ko kanina, is this a time to renew and to give more effort or put some effort sa mga bagay na gusto mong umpisahan, hilaya yung sarili mo, baguhin, simulang muli o simulan. Hanapin mo yung sitwasyon, tanongin mo yung sarili mo, ano ba yung gusto ko sa buhay ko? Ano ba yung makapagbibigay sa akin ng kasiyahan? Ano ba yung bigay sa akin ng joy and fulfillment in life? Ano ba yung gusto ko? Ano ba yung gusto kong i-withdraw? Ano ba yung gusto kong gawin o i-let go in my life? Isipin mo, tanongin mo yung sarili mo rin. No? Andito ka sa sitwasyon mo na nagiging mabagal lahat o mabagal ang mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Sa lahat ng aspeto naman, nagiging mabagal. Hinahanap mo o naghahanap ka ng destiny, no? Sa nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko naman sa iyo is mag-continue ka lang daw sa iyong direction to find your goal. Ang sinasabi dito, focus, effort, and may okay. May magtatapos sa buhay mo. May mga bagay na iniisip mo na gusto mong ayusin, tapusin, o baguhin. Dito may paglipat no? Ako nakikita. Sa iba may paglipat. May ililipat ka o lilipat ka. May paglipat, may pagbabago magaganap or may mag-i-end sa buhay. Sa iba naman sa inyo, isaayusin nyo daw yan para magkaroon ng pagbabago, no? Sa buhay. May mga bagay na dapat ayusin. May mga bagay na kailangan i-evaluate ang sinasabi dito. Change of routine. Change of thinking. Nagkakaroon ng, okay.
dito sa sitwasyon mo is, may mga didesisyonan ka raw, no? Sa buhay mo na gusto mo, this is a new. Yan, may mga bagong decision making ako nakita or this a new opportunity sa buhay mo. Nagkakaroon ng pag-isolate or iniisip mo yung sitwasyon na yon, kung magiging stable ba siya or it working out. No, ang sinasabi ko, you're manifesting something about the situation na maaring ito is nakapagpapahatak sa iyo sa nakaraan. No, pwedeng tao, pwedeng sitwasyon, o pwedeng trabaho, or with something na nakaraan. Yun ang nakita ko dito sa iyo. Tingnan nga natin. Kasi may mga new opportunity ako nakikita sa iyo dito. So, iba sa inyo is nagkakaroon ng feeling emotions dito. There's a decision making na you want to create for something new, pero hindi mo alam paano. Tingnan nga natin. Pero may lungkot, loneliness, sadness, there's a failure situation, or may mga, maybe this is the past sa iba, may mga, ano tawag dito? Pinagsisisihan din sa iba. Ako nakikita. Meron ka daw malalaman, maaaring makakareceive ka ng text message, or communication, or this is a news, no? Na ikabibigla mo. Yan, may ano, expect the unexpected ang sinasabi. Sa iba sa inyo is this a revelation. Sa iba dito is ano to, something calamity, crisis, distraction or disaster or any situation na there's a problem. Sa iba ganun. Tingnan natin. Oy, naku, oo nga. Sabi ko sa iyo eh. Sa iba bad news to. Sana wag naman, syempre. Sana wag. Pero, ang sabi dito, may mga tensyon na hindi pa nare-resolbahan. No? Ang nakikita ko dito. May tao, parang there's a loss. Pwedeng loss of hope, loss of someone, loss of pet, loss of money, loss of, there's something loss. Pwedeng ganon. Pwedeng magkakaroon ng mga unexpected, a blow of emotions. Pwedeng may mga deep hurt, there's a storm, tulad ng sabi ko kanina, may mga pain, emotional pain, disappointment sa iba. Sa iba, intense to, no? Yan, may mga intense situation na pwedeng pag-uusap, o anumang intense situation yan. May mga lungkot, pwede rin na iyak, or may mga trauma, pwede rin, or matotrauma, parang ganun, or may mga conflict, or hindi pagkakaintindihan, no? Pwede yon, or pwede rin na depression, or something na i-remove sa'yo, o i-remove mo yung sarili mo, ilalayo mo yung sarili mo, o ilalayo niya yung sarili niya sa'yo. May separation din ako nakikita, ha? So, ba dito feeling hopeless? Ganyan. May mga grip, hurt, may mga ganun eh. Siguro hindi kayo yun. Maaring nangyari na sa iba naman ay mangyari pa lang. Pwedeng maiinis ka lang, mairita ka. Yung pala, halimbawa, kasama mo sa trabaho, kung ano yung pinagsasabi, mabubwisit ka, pwedeng ganun. Kung ano may niya, pwedeng kapatid mo, pwedeng ano, something unexpected, no? Yan. Sana maliit lang. Ay, ano ba yan? Uy. May matandang ano, no? May matandang may sakit? O may kapatid kang kapamilyang may sakit? Or ikaw? O nga, no? Okay, dito sa sitwasyon mo, there's an emotion, o may mga iniisip ka na bagay-bagay, may ini-illusion ka, o dinidream na situation, ano, na you want to work it out, gusto mong masterin itong sitwasyon na to, pero ang nakikita ko sa'yo ay medyo nabibigo, no?
pinipilit mong magpakatatag, pinipilit mong magpaka-strong in this situation, pero natatalo ka ng iyong emotions. Ang nakikita ko sa iyo dito. Sa iba naman sa inyo, meron kayong kapamilya or maybe it's you or someone in life na may sakit. No? Ako nakikita. Nagkakaroon ng mga, sabi ko, ang daming changes happen sa buhay mo, no? Gemini, sa nakita ko. Yan. Iba sa inyo is may tao na naghihigpit. Pwedeng may taong naghihigpit sa trabaho mo. Ganyan. Maari iba sa inyo is night shift kayo or kulang kayo sa tulog, magtulog kayo. Kailangan nyo rin kasi ng self-care or someone's need ng care, no? Ang nakikita ko dito. Hindi ko rin nakikita stability ng iba sa inyo. You're not stable. Pwedeng sa pera, sa trabaho, or in your situation. There is no stable situation ako na nakikita dito. There's a burden, nagkakaroon ng pagpapabaya o may pagpapabayang magaganap o naganap. Nagkakaroon ng problema when it comes sa work or sa family or sa relationship. Ano po, universe? Sakit ang lalamunan ko ah. Ano pa ako dumadaldal eh. Ay, ganun eh, no? Kalimutan ko yung inumin ko sa baba. Ano ba yan? Kulang-kulang naman yung kulang-kulang yung ano ko eh, no? Okay, nagkakaroon, alam mo kung tutuusin, Gemini, matalino kang tao. You are very smart person. Maraming kang pinagdaanan sa buhay mo na ang dami mong natutunan. Gamitin mo yung wisdom na yun. Gamitin mo yung katalinuhan at yung karunungan na yun, ano, to change to your best version, kumbaga, ano, with a 1.0 going toward to a 2.0, ibig sabihin, di ba? Gamitin mo yun. Sa ngayon, ang nakikita ko sa'yo is may mga sitwasyon na hindi mo alam, kumbaga you have an idea or thinking about the opportunity na pinag-iisipan mo na kung gagawin ko ba siya or hindi. May mga bagay na need to take it action. Nagkakaroon ka ng limitasyon sa buhay mo or you put yan something limitation sa sarili mo, pero huwag ka mag-put kasi ang nakita ko sa'yo, nasa sa'yo kasi yung actions, nasa sa'yo yung decision making na to make a positivity, no? Sa iba sa inyo is, yun nga, there's a limitation, may mga bawal situation, nagkakaroon ng kalakaran, pwedeng sa trabaho, sa relasyon, or to your business, kung saan man yan. Medyo nape-pressure, no, may mga pressure situation na you want na ng development. Yan. Kung ano man sitwasyon niya. Gusto mo na ng renewal, yung action na to is you need to put some effort, make a decision, and tibay ng loob, moving forward ka. Kailangan sa'yo is lakas ng loob, katatagan also. Kailangan mo kasi dito is determination or kinakailangan mo na magpasya, no? Going toward to a positivity. Nasa sa'yo yun. If this is a trabaho, it's good. If you want a new directions in life, it's good. Kumbaga, nasa sa iyo yung susi, no? Ng pagbabago sa buhay mo. Yun nga lang, hindi ko alam kung itinapon mo siya o ikinip mo siya in a box na hindi mo na mahanap kung paano. Maaaring ganun. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Iba sa inyo, mawawalan kayo ng susi. Either misplace mo siya, or maiiwan mo siya, or mawawala siya, or mahuhulog. Mag-ingat kayo, no? Or it's up to you to make it happen na yung decision na to is yung action mo at ikaw mismo magdidesisyon na to. Ano to? Ikaw ata to? Ay! Wag to, madami to. Tumpok siya. Ito pa nga isa. Ingat naman ate. Iba dito lovers eh.
Okay, dito sa sitwasyon na to, ay may tao. May tao na matagal ka na niyang minamatyagan. Pwedeng in your social media, pwedeng sa Facebook, sa Reels, or kung saan man yan, something social media. Pwedeng ikaw ito, or pwedeng siya, no? And then also is, ang nakita ko is makaka-receive ka daw ng text message, or ikaw ito or someone, text message or communication with someone who's connected to you. Pwede ikaw magte-text or siya magte-text. Pwedeng kasama sa trabaho, pwedeng kaibigan, or pwedeng lovers, kasi andito rin si lovers. Yun. May tao na makipag-communicate, may tao na want to commit, gusto na commitment sa'yo, or sa partnership, ano, sa iba dito. Yan. May mga tao na makikipag-partnership sa'yo. Magbibigay sila ng suporta at pagmamahal sa'yo sa nakikita ko dito. May mga collaboration, partnership, dealing no? Sa iba. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is meron daw kayong mga bagay na i-evaluate, no? Halimbawa, what you want to create something, may mga plano, may mga gusto kong umpisahan, i-evaluate mo yun. Yun ang nakikita ko dito. May mga sitwasyon din na parang may mga gagawin kayo, multitasking, multiple priorities sa iba. Sa iba dito, flexibility to ha. Para magiging flexible ka in your situation, pwedeng sa relationship, pwedeng sa kasama sa trabaho, or with someone. Magiging ganun ka raw. Iba dito maninimbang. Meron ako nakikita dito, yung iba dito, there's a lack of plan, lack of, hindi naman siya lack of, siguro plano lang, lack of idea or lack of plan siya, no? Sa nakita ko. Also, may either ikaw, tingnan ko nga ulit. Tingnan ko ulit yung card. Either ikaw or someone is merong mag-overreact. Ganyan. Ay, ano ba yun? Muntik pamalo sa ulo ko yung pupo ng anak baluga. Yung pupo ma! Ano ba yun? May mag-overreact dito. Pwede ikaw mag-overreact ka. Ganyan. Or halimbawa may kausap ka, mag-overreact ka. O kaya with someone, mag-overreact sa'yo. May tao mapaparanoid. May tao na pipilitin niya yung sasabihin niya sa'yo. Na siya yung tama, ikaw yung mali, ganyan. Sana hindi ikaw utuhan mo. May tao na sarcastic. May tao na paniniwalain ka niya sasabihin niya. Pero kasi may pagsisinungaling no? Pwede ikaw to ha. May tao magiging defensive or may pang-iinsulto at may tao na ay, baluga. Sorry. sorry. Nataw na ano ba to? Magiging bastos siya sa'yo. Or pwedeng ikaw. Kumbaga, siguro magkakasagutan kayo, hindi magiging maganda yung pag-uusap, or babastusin ka niya, ganyan. O mababastusan ka sa kanya, kumbaga pabalang yung salita niya, parang walang respeto, pwedeng ganun. Huwag nyo na hakutin lahat ha. Just medyo. Baka hakutin nyo naman lahat ng sinabi ko. Ano po to? Pwede explain yung universe? Sabay ka nila. Parang engot lang, Sandali lang. Universe, explain mo nga sa akin to. Ooh! Galileo! Nangyari. Okay, merong, alam mo, ang nangyayari sa'yo, no? Denying ka eh. Kaya ba sa inyo denying kayo? Dito sasabihin ko, yung tao na dito, mataas yung pride. May taong mataas ang pride, may taong denying, pinipeki ang kanyang, pinipeki niya, halimbawa, may lungkot siya nararamdaman, may worrying siyang nararamdaman, may disappointment siya nararamdaman, pero pinipeki niya yon. May taong pinipeki, yung nagpepeki ng nararamdaman. No? Ang nakikita ko rin dito, may mga failure situation. May ikakashock ka na pwedeng kang mag-failed, pwedeng sa money, or something failure. May tao din na nagkakaroon ng insecurity. Pwedeng ito or someone
Ang nakikita ko rito, medyo sadness, failure, unfulfillment, dissatisfaction, or may mga hinihiling ka na hindi mo makamit-kamit, or palaging may blockage or nadidelay. Yun ang nakikita ko sa'yo. Yung mga pangarap na hindi makuha-kuha o hindi pa nagaganap o may delay sa'yo. Ibig sabihin dito is may mga sitwasyon na kinakailangan mo nang gumising, kailangan mo nang i-let go o bitiwan at mag-going toward ka sa bagong ikaw o bagong sitwasyon in life. Huwag ka magpa-stagnant. No, may nagkakaroon ka ng indecision no, yung situation. Nagkakaroon ng pagpaplano na nababaliwala. Yan ang nakikita ko sa dito. Hindi nagkakaroon ng fulfillment or magandang kinalalabasan yung situation. Ang sabi dito, kung kailangan mo daw ng suporta o kailangan mo ng connection, who can support you, gawin mo daw. Yun ang nakikita ko dito. May taong ikaw ito, no? Pero may taong connected sa'yo na denying din, no? Pwedeng ikaw o someone. Kumbaga, hindi siya, peke. Hindi ko alam kung may ina-avoid ka or someone's avoiding you. May ganun. May pag-avoid ako nakikita dito. O ikaw, ina-avoid mo yung ayaw mo makita nila yung nararamdaman mo. Yung ikaw, maaaring ganun. Deep inside. Hindi yun. Dami mo namang iniisip. Universe, anong ito? Okay, may mga bagay na pinag-iisipan nyo, no, to achieve. Yan, yung iba naman sa inyo, yung mga naghahanap kayo o nagsisiyasat kayo na mga sa sarili nyo, ng katotohanan, ano man dapat gawin, ano dapat ganito, ganyan. May mga gusto kayong pagpasyahan in life, may mga gusto kayong fokusan in life na you want to achieve, ang sinasabi dito, and nagkakaroon nga na pag-isolate, no? You want to recover something difficult na sitwasyon sa buhay mo. May mga sitwasyon na nagpupursige ka o nagtsatsaga ka o ipinaglalaban yung sitwasyon na ito. Pwedeng in relationship, pwedeng family, pwedeng trabaho, or any situation in life, connection. Sa nakikita ko rin dito ay may taong nalulungkot. Ikaw or someone into your life, nag-iisa siya. Hindi ko alam why. Pero nag-iisa siya. Nalulungkot siya, may mga bagay na iniisip siya. Actually, tahimik siya. Maaring sinasarili niya yung problema o sinasarili niya yung pag-iisip na bagay na yun. Pwedeng ikaw or someone, yun na nakikita ko. May taong ganun. They feeling unhappy, feeling wounded, or feeling niya, hindi ko naman nasasabi na feeling niya nag-iisa siya, pero hindi siya sitwasyon na parang ang daming naging disappointment o may mga nangyaring hindi maganda sa buhay niya. May ganung tao. Hindi ko alam kung a part of the family, ikaw, or karelasyon. May ganun. May pinagdaanan siya. Dito. May taong may sikreto, no? Iba dito, may mga secret. Ako nakikita. May mga battle na may mga battle kayo na sinusubong. Yung iba dito,
May mapapanaginipan daw kayo. Yan, may mapapanaginipan kayo. Pwedeng a person who's connected sa'yo, ganyan. Yan. Aba, king and king ah. Ay, ano ito? Dito sa sitwasyon mo, ano you're strong personality, ano? Pero, kung tutuusin, is may pag-aalala. Yan, may mga worrying, anxiety, stress, depression. Pero alam mo sa sarili mo kung ano yung bibigyan mo ng effort and hard work sa nakita ko. You're strong. Andito rin yung pag-iisip mo sa isang sitwasyon na you want to release yourself. Or maaari magkakaroon ng clear mind sa'yo. Or hindi yung sitwasyon na ilalaya mo yung sarili mo at magmumove ka. Or may mga a-actionan ka this time. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga, sa iba sa inyo, indecision ito, no? May mga indecision situation na gustong i-moving forward. Yun ang nakikita ko dito. May tao na makikipag-usap sa'yo at hihingi ng tulong sa'yo. Either makikipag-usap sa'yo or hihingi siya ng tulong sa'yo. Or vice versa. Ganyan. Sa iba naman sa inyo is may mga new idea, new opportunity coming in life. Hindi siya ngayon mangyayari pero by the next month siguro mangyayari to. No? Ay, may conflict. May good news sa iba sa inyo. Medyo nagne-negative kasi yung good news mo no? Sa iba, maaring ma-receive mo yung good news. Sa iba dito, there's a blockage. Kumbaga, sa pagtahak ng bagong destination or bagong situation in life, tulad ng sabi ko dito, di ba, nasa sayo yung decision na yon. Maraming opportunity or maraming idea na papasok sa isip mo. Yun, depende na lang sa'yo kung gagawin mo siya. Marami kang iisipin o maraming pag-iisip, magiging magulo o may gulo o magulo yung isipan sa nakikita ko dito. May mga i-illusionate, i-dream na situation na something want to create. You feel mo kasi feeling hopeless or depression sa iba, no? Sa nakikita ko dito. May mga bagay na you still holding at hindi mo mapakawalan sa buhay mo. Mag-ingat din kayo sa pera, ang sinasabi dito. Yun. Mag-ingat kayo sa pera ha. Maraming tao ako nakikita. Hindi ko alam why. Harap ka ba sa maraming tao or may ima-manage ka na maraming tao or magkakaroon ng pag-uusap na marami yung kakaharapin ng tao. Yun ang nakita ko. Pwedeng sa trabaho mo or kung saan man yan. Anong nito, universe? Okay. So, dito sa sitwasyon mo, there's a new beginning happen into your life. Nagkaroon ng mga emotion or you feeling emotion na panghinaan ng loob, na disconnect sa sitwasyon, and this time, you are moving forward and nagtiticket action o may ticket action o nandito nga sa sitwasyon mo na you are more on aware or magiging mas more aware ka sa mga bagong simula ng buhay mo. Yun. You're going toward to your passion, action, or magiging aware ka na sa trabaho mo, sa pera mo, or sa mga bagong simulang gagawin mo. May mga new project, new situation ako na nakikita sa'yo. May mga instant opportunity na darating sa'yo. Pag-uusapan ka rin, ang sinasabi dito. May mga tao na kukonect sa'yo, no? Yan.
May mga taong ko-connect sa iyo. Pwedeng ito Spices, Leo, Aries, Leo, Sagittarius. Yan. Pwedeng Pisces, Cancer, Scorpio. Yan, may mga taong ko-connect sa iyo. Pwedeng ito, Taurus, Virgo, Capricorn din. Tingnan natin. Diba sa inyo may abundance na darating Yan, may mga abundance, may mga prosperity, kasaganaan. Ay, si Devil. Ano ba ito? Opo, kaloka. Nako, may sana hindi ikaw to, May tao tuloy. May tao na peke. May tao na poker face. Hope hindi ikaw to. May tao na poker face. May tao na hindi totoo, or may tao na masama yung pakay. Dito sa sitwasyon mo, is maaring nahandit ko sa sitwasyon mo na may mga maalala ka sa nakaraan. No? Bago, man yan, maganda man yan, or pangit. Pero pagdating kay Devil kasi pangit siya. Diba? May mga ma-reminiscing from the past situation ka na maaring mga tao na nakasakit sa'yo, or mga situation na hindi naging maganda. Pero andito rin kasi sa Empress, mga tao na pinahalagahan mo, o naging care ka sa kanila, o naging care sa'yo. Pwede rin yun. Pareho pala siya. Good and bad. No, yun ang nakikita ko dito. Merong tao dito na makikipag-communicate, or you communicate dito sa tao na to. Itong tao na to, mag-ingat ka rin kasi advance yung thinking niya. Ibig sabihin, humahakbang ka pa lang ng isang step, siya nakalimang step na. Alam niya na kung paano kanya paikutin, alam na niya kung paano, pwedeng ikaw to or someone. Alam na niya kung ano yung sasabihin niya sa'yo. Nasa first question ka pa lang, ang sagot niya, tapos na siya sa first question, pangatlo na yung sagot niya. Advance siya. Prepare siya actually. Itong tao na to, sa nakikita ko dito. May tao na gusto bumalik, or may tao na, kasi there's a separation sa iba, or there's a pain situation. Mari mag-a-apology to, or you want apology, or may nag-i-spy, Maybe you're spying, or someone spying. Yung nagmamatsyag sa'yo, Ano ba kayo? Ano tawag dito? LDR? Iba dito LDR Pero bakit ganun? Meron ako nakikita na, hindi ko alam kung anak mo ba, dalawa, isa, no? Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman dito, sa iba sa inyo, parang may mga bagay daw dapat mong pag-isipan, maigi. Hindi ko alam kung may aaralin ka, may sisiyasatin ka, may i-research ka, o may kailangan mong pag-aralang mabuti, o isiping mabuti, at gamitin ang iyong katalinuhan. You need to be smart, ibig sabihin, sa mga bagay na kailangang ma-accomplish. Yun ang nakikita ko dito. May tao na ko-connect sa'yo. A person who is in a distance, pwedeng nasa probinsya, pwedeng nasa ibang bansa. Or ikaw itong ko-connect. No, may taong naghihintay. Ako nakikita. May mga sitwasyon na medyo nag-aalala ka o nagwo-worried ka in your situation kasi mga bagay na ina-analyze mo, pina-progress, o you want to progress, nagkakaroon ng thinking about strategy, may tao na need to heal, or something need to heal, o kailangang baguhin, o kailangang ayusin, no? Yun ang nakikita ko sa iyo. You need to keep moving, or you need to follow your heart dito rin sa sitwasyon. Kung nasa toxic situation ka, or if you have a bad habit, lalo na iba sa inyo may mga bad habit, ibig sabihin, bad habit is either magastos ka, hindi ka nagtithinking about saving money, pwedeng ganun,
o hindi ka nag-save ng money, this is a time na magkaroon ka ng renewal sa buhay mo. Try to reminiscing the past situation and then it's time to renew yourself. Yun na nakikita ko dito. Pinaghahanda ka niya, ibig sabihin. Arigato namaste, God bless.